At ito nga po ang talagang super effort na pagluluto ng napakalinamnam at walang kahulilip sa sarap na ube halaya na kitang-kita naman po ninyong lahat na walang tigil, walang puknat, walang patid ang paghahalo. Siyempre, haluin para hindi manikit ang ilalim. Ayan nga po, oh. Malitakin nyo yan, oh. Bago po natin ma-enjoy ang finished product, kita naman po ninyo talaga. Kailangan po talagang pagpawisan, paghirapan ang pagluluto ng matagumpay at dekalidad na ube halaya. Ayan po. Talaga pong napakapalad po, napakaswerte ko po ngayong araw dahil nga sa ako po ay naimbita para personal na matunghayan ang pagluluto ng ube halaya. At syempre, habang kandahalo po ang ating anonymous informant, ayaw niya pong magpakita sa camera dahil siya po ay shy type. Ayan. So, tanungin lang po natin siya ng ilang katanungan dahil hindi nga po pwedeng mawala ang usisaan at urirat portion sa mga vlog na gaya nito. So, madam, paano ba? Ilang kilo ba ang ube, natural ube na nakalahok dito sa kawang ito na hinahalo-halo natin? 15 kilos to, na purong ube halaya. Wow! Dinig niyo po ba yung mga kaibigan, mga taga-subaybay? 15 kilo lang naman daw po ang nilalaman itong pagkalaki-laking kawan ito. Yun. So, mga ilang oras ba nga talaga ang dapat na timing ng para talagang masasabi nating finished product na lutong-luto na talaga ang ube? 3 oras, mamaya pa to. Hindi pa siya, malagnaw pa. Maapot pa. Ayan. So, nakikita naman po ninyo, hindi naman po siya totoong malabnaw na malabnaw, pero hindi pa po siya talaga totoong malapot na malapot. Dahil, kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa unang oras pa lamang po, o kaya ay papasok pa lamang po sa ikalawang oras ng haluan ng paghahalo nitong ube halaya na ito dito sa kawa. Ayun. So, ano bang usually na mga ingrediente o sangkap na binubuhos sa isang malaking kawa gaya nito, madam? Bukod sa purong ube, gatas na malapot at gatas na malagnaw. At asukal. Ayun, mga typical na sangkap o ingredients ng ube halaya. And I'm sure si Madam Anonymous ay may secret ingredient, trade secret. Ika nga, kung bakit nga ba hinahabol-habol o hinahangad-hangad ng kanyang mga parokyano ang kanyang personal na nilutong ube halaya, na ako na po mismo ang magpapatotoo, mga kaibigan, mga taga-subaybay, na talagang naman pong pasadong-pasado sa quality control ang ube halaya na luto o gawang ito
ni Madam Anonymous. Na-shy type na talaga kung kahit ano pong pagpupumilit po ay hindi po siya pwedeng ipakita sa camera. Ayan po. Wow, Hindi pa siya ng ninuno natin. talaga? So, sabi po niya, ang paglulutong ito na kanyang isinasagawa siguro linggo-linggo o hindi man 2 beses sa isang buwan, namana pa raw ang masarap na pamamaraan ng pagluluto ng ube halayang ito mula pa sa mga ninuno, mula pa sa mga lola-lola, di ba? Tama ba, madam? Oo, ang galing sa timpla pa ng lola. Wow. So, masasabi natin palang ito ay Lola's Secret Recipe. Laban. Ayan. Oo. Gusto ngayon pa lang parang takam na akong tumikim. O para bang gustong-gusto ko na agad mag-taste test. Pero sabi nga ni Madam Anonymous, hindi pa pwedeng tikman, kainin, o whatever. Kasi nga, kailangan bumilang ng 3 oras para talagang lutong-luto o tamang-tama ang pagkakaluto nitong ube halaya. Yun. O siya, inalaman ko muna ang ating pagpapamalas ng pagluluto ng ube halaya. Ayan, kitang-kita naman po ninyo. Oh. Talaga namang walang katigil-tigil ng paghahalo. At tiyagaan lamang po talaga upang ma-achieve ang tama o perfect na timplada, texture at kalidad nitong ube halaya. So, ito po ang inyong abang lingkod, Jonathan Ang, also known as Dr. Jones.